Sagutan ni na Senador Enrile at Trillanes tungkol sa isyu ng West Philippine Sea nagsimula sa panukalang hatiin sa dalawa ang probinsya ng Camarines Sur. Politika ang nasa likod nito, pero ang posibleng ugat, away pamilya ng mag-amang Congressman Luis Villafuerte at si Governor El Rey Villafuerte. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, yung panukala nga para sa bagong probinsya sa Camarines Sur, yan yung pinagsimulan nga nung bangayan sa Senado kahapon. Inalam natin kung ano-ano yung mga kontrobersyal na issue na konektado dyan. Taong 2010 lang nang madagdagan ng isang distrito ang Camarines Sur, mula 4 naging 5. Ang usap-usapan noon para raw di magkabanggaan sa eleksyon ang anak ni dating Pangulong Gloria Arroyo na si Dato at ang Budget Secretary noon ni Arroyo na si Rolando Andaya, na pareho ng nakapwestong kongresista ngayon. Ngayon wala pang 3 taon may panukala na namang hatiin ang lalawigan ng Cam Sur, pero para magdagdag na ng isang probinsya, ang Nueva Camarines. Sa House Bill 4820, bubuuin ang Nueva Camarines ng 4th District at ilang munisipalidad sa 5th District. Pero sa inilabas na report ng Senate Committee on Local Government, ang 4th District na lang ng Camarines Sur ang magiging Nueva Camarines. Ang governmental function na local government units is to deliver the basic services, and basically health, education, delivery of infrastructure, and other services. Kaya, pag napakalaki, medyo mahirap na i-manage. Sa Senado, duda ang ilang senador sa tunay na motibo ng mga may akda ng House Bill 4820. Everyone in this august chamber knows that this bill is gerrymandering in its worst kind. Particularly one that would provide for new elective positions to accommodate 2 3-term congressmen. Sa 5 kongresista ng Cam Sur, sina Representative Luis Villafuerte Sr. ng 3rd District at si Fuentebella ang nasa 2 at huling termino. Sabi pa ni Trillanes, pinapressure daw ni Senate President Juan Ponce Enrile ang mga senador na ipasa na ang panukala dahil pabor daw ito na hinihingi ni dating Pangulong Arroyo kay Enrile. Itinanggi na ito ni Enrile at ng mga kongresistang nagsusulong nito. Hindi naman namin nakakausap o nakikita si dating Pangulong Arroyo dito. This was filed more than 1 year ago. Mali naman yung ni Senator Trillanes. At kinalulungkot namin, hindi naman siya taga rito. Nakikialam siya. Kinalulungkot naman daw ng kampo ni dating Pangulong Arroyo na nadadawit ang kanyang pangalan sa kontrobersyang nagpapakita raw ng kawalan ng galang sa Senado. Ayon sa isang political analyst, ang binanggit ni Trillanes na gerrymandering, ang paghahati-hati ng isang lugar sa maliliit na distrito para sa dahilang politikal, madalas daw mangyari sa Pilipinas. Sa tala ng GMA News Research, mula lang noong 2004, base sa mga batas na naipasa, may mga nabuong 2 bagong lalawigan, 3 bagong lungsod, 13 bagong munisipyo at 22 bagong distrito. In the case of the Philippines, usually ang habit ng gerrymandering is una maka-increase ka ng sarili mong IRA dahil you are now a separate local government or is a separate district, whatever. And then services. So yun ang parang consolidation of power yan to benefit a dynasty, a family or a political party. Ayon din sa isa pang UP professor, ang paglikha ng mga bagong probinsya o distrito ay nangangahulugan din ng bagong baluarte sa mga political clan. Na naghahanap ng paraan kung paano magka-carve ng kanilang sariling probinsya o sariling legislative district para hindi na sila mag-away-away at lahat sila ay happy. Jessica, taking off nga dun sa sinabi ni Professor De Vera, no, hindi naman kailan na nagpula rin yan at isa ring issue dyan, yung away pamilya doon sa mag-amang Villafuerte, itong si Congressman Luis Villafuerte, at yung kanyang anak na si Governor El Rey, na governor nga ng buong Camarines Sur. Pareho silang nasa last term at ang usap-usapan nga, sakaling matuloy nga ang bagong probinsya, itong si Congressman Villafuerte ay tatakbo bilang governor nga nitong lumang Camarines Sur, habang ang posible raw na makaaway niya o makalaban niya dyan ay yung kanyang apo, yung mismong anak nitong si Governor El Rey. At ito naman daw si Governor El Rey ay tatakbo doon sa 2nd District laban naman kay Congressman Dato Arroyo. Jessica. Ang masaklap lang yan, Ruth, dahil nagsimula ito dun sa agawan o hati-hatian ng teritoryo at political clout. Ang naging casualty itong lalong paghina ng ating posisyon dito sa issue ng West Philippine Sea.
Tama, Jessica, kasi nga dahil doon sa Bangayan kahapon ay napunta na nga yung issue na yan tungkol doon sa back-channeling na ni Senator Trillanes tungkol dito sa West Philippine Sea. Kaya talagang lumaki na at lalo pang lumawak yung mga issue at yung mga opisyal na naapektuhan dito, Jessica. Okay, in the meantime, ano ba ang estado nitong proposal nga na ito na hatiin sa dalawa ang Camarines Sur? Jessica, dahil nga nag-recess na kanina yung Senate, so hindi na siya nakalusot dyan kanina dahil may 2-week break ang Senate para doon sa filing ng certificates of candidacy. So hindi rin natapos yung period of interpellation. So for now, hindi pa muna umuusad yung panukalang batas na yan, at least as far as the Senate is concerned, Jessica. Okay, wala bang pwedeng gawin ang mga citizenry kung bakit para labanan itong ganitong gerrymandering, no? Para lang, sabi nga ni Professor De Vera, maging happy-happy itong ating mga politiko. Paghahati-hatian nila yung mga probinsya. In the meantime, what happens to the province? Paano naman ang mga tao? Parang kulang pa ba tayo ng mga probinsya at kailangan pa nating magdagdag? Jessica, actually, based on the process rin nitong pagbuo ng bagong probinsya, magkakaroon pa kasi ng plebisito kung saan pagbobotohan mismo ng mga constituents kung payag ba sila na magkaroon ng bagong probinsya o hindi. Pero medyo malayong proseso pa yan. Pero alam naman natin kung paano yung mga politics sa probinsya, medyo may kanya-kanya rin yung suyuan at kanya-kanya rin paraan kung paano nililigawan yung mga botante dyan. Kaya minsan, hindi rin nagiging makatotohanan yung resulta ng plebiscite. So until we reach that part, ay kahit paano naman daw ay may pagkakataon nitong constituents na mag-decide rin doon sa fate ng kanilang probinsya, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.